paano gumawa ng GCash account. Sa bidyong ito, ituturo ko sa inyo step by step kung paano gumawa ng GCash account. So okay guys, ang kailangan natin gawin is GCash application. So kapag wala pa kayong GCash application, punta lang kayo sa Play Store at search nyo ang GCash. Once na ma-search nyo yung GCash, so makikita nyo dyan yung install button sa kanang bahagi. Install nyo lang. At once na naka-install na at mabuksan nyo na, so ito na ang lalabas. So dito, kailangan natin ng mobile number. Ano nga ba mga mobile number ang pwede? So kahit anong mobile number, maging Globe, Token Text, or Smart pa yan. So pwede kayong gumawa ng GCash account. So enter nyo lang dito yung inyong mobile number. Huwag nyo na isama yung 0. Mag-start na kayo dun sa 9. Bali, 10-digit mobile number lang ang ating i-enter dito. At once na ma-enter nyo na dyan yung mobile number, so dito sa baba may makikita kayo dyan na next button. Okay, tap nyo na yung next button sa baba. At kailangan ng verification code. At yan nga guys, may matatanggap tayo na verification code. Itong code na to ang ilalagay natin doon sa pinakang hinihingi na code. So enter lang natin dito. At once na ma-enter na natin, ganito ang lalabas. So, okay dito, may makita ko dyan na new account. So, tap nyo lang itong new account at tell us about yourself. So, enter nyo dito yung inyong birthday at sinend natin ng halimbawa ng February 9, 1987. So, tap nyo na yung okay button. At once na nakalagay na dyan yung birthday, so dito sa baba, are you a Filipino? So, pili lang kayo dyan. Kung alien kayo, no. Pagka Pilipino kayo, yes. Okay, tap na natin yung yes. Ayan guys. At sa baba, may makita ko dyan na confirm button. Tap nyo na yung confirm button. At ito na, tell us about yourself. So dito, ilalagay nyo yung first name, middle name, tapos last name nyo. Ayan, enter nyo lang dyan. So sample natin. Richard, middle name naman. Pagka may middle name kayo, enter nyo lang. Pagka wala naman, tap nyo itong I do not have a middle name. At dito, last name, enter nyo lang. At kapag nakalagay na dyan yung inyong first name, middle name, and last name, so dito naman, so birthday. So naka-automatic nalagay na dyan yung birthday dahil nailagay na natin kanina. So dito enter nyo yung inyong email address. At once na mailagay nyo na dyan yung email address, so dito naman tayo sa nationality. So dito sa nationality naman, Pilipino ang nilagay ko. Main source of fund dito, tap nyo lang yan at pili kayo dyan kung anong inyong main of source of fund or yung pumapasok na pera sa inyo kung saan galing. So dito pinili ko income from business, profession. So dahil pumapasok lang naman yung pera natin from this sa ating ginagawa sa ating profession dito sa YouTube. At next is itong current address. So dito ilalagay nyo yung province, city, barangay at zip code. Tapos house number and street. Yan. So dahil confidential natin, hindi ko napapakita sa inyo yung pinakang current address natin. At once na nakalagay na nyo dyan, next naman itong permanent address. So dito ilalagay nyo rin yung province, city, municipality, barangay, and zip code. So sa zip code, so search nyo na lang sa internet kung anong zip code ng inyong lugar. Ito yung permanent address kung saan kayo nakatira mismo. Halimbawa guys, nandito ako sa Maynila, pero ang pinakang address ko is Quezon Province. So yung Quezon Province, yun yung ilalagay dito sa permanent address at yung sa Maynila is yung pinakang current address. So kapag kaparehas lang naman kayo at halimbawa nasa Quezon kayo at doon din kayo, so tap nyo na itong same as a current address. Para same nung current and permanent address nyo, hindi na kayo magpipil up dito. At dito naman sa baba guys, may nakalagay dito na do you have a referral code? Ito naman ay optional lang. So pwedeng wala. So okay, tap na natin yung next button dito sa baba pagka complete na yung information dito sa taas. At dito naman, review your information. So double check nyo lang. At scroll down nyo sa baba at may makikita ko dito na confirm button kapag katama na yung na-register nyo yung information sa taas. Okay, tap nyo na yung confirm button dito sa baba. At ayan na nga guys, set MPIN. So mag-enter tayo dito ng 4-digit MPIN natin na gagamitin natin na lock para sa ating GCash app. So, 4 lang siya guys. Sample natin. 1, 2, 3, 4. So, confirm MPIN. So, kung ano yung nilagay nyo dito, ilalagay nyo rin dito sa baba yung confirm MPIN. 1, 2, 3, 4. At kapag nakapaglagay na kayo dyan ng 4-digit MPIN dito sa dalawa, so dito sa baba may makita ko dyan na I agree na square dito, tap nyo lang para magkaroon ng check. Ibig sabihin nag-agree kayo doon sa pin nyo. At dito sa baba may makita ko dyan na confirm button. Okay, tap nyo na yung confirm button. At yan nga guys, may natanggap tayo dito na thank you for registering to GCash. Now you can buy, load, pay bills, and send money and purchase online with GCash. Okay, successful na tayo nakapag-register sa GCash. Yan, pero dito mayroong security update. So ito ang maganda sa GCash. So
account secure. Ang phone na ito lamang ang pwedeng maka-access ng iyong GCash account. Pwede pala natin gawin yon. Ito lang cellphone na makaka-access do sa ating GCash account. So, hindi pwedeng i-login sa iba. At kung gusto nyong ganong secure ang inyong GCash, so tap natin dito sa baba yung yes, register this phone. Pagka ayaw nyo naman, no, back to login. Dahil for the secure, piliin natin itong yes, register this phone. At may matatanggap kayo ng authentication code. Ito, copy nyo lang tong code at enter nyo dito. At once na ma-enter nyo na dyan yung code, tap nyo na itong submit button sa baba. At yan na nga guys, makikita nyo yung ating cellphone. Ito lang ang nakaregister. Okay, congratulations, account secure ka na. Yan. At tap na natin itong go to dashboard na nandito sa baba. At may makita kayo dito na verify now button. Pero pwede nyang escape for now. So meron tayong tutorial about sa verification ng account. So tap na natin yung go to dashboard dito sa baba. At ayan na nga guys, successful na tayo na nakakreate ng GCash account. So okay guys, sana nakatulong itong video na to. At kapag gusto nyo ng mga tips and tricks, marami ako dyan sa ating playlist about GCash. Bisitahin nyo na lang. At kapag gusto nyo ng mga update at mga latest tungkol sa GCash, so subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. I-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para updated kayo sa mga video tutorial like this. Okay, salamat sa panonood.